Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayun, medyo, feeling niyo po ba medyo mainit? May nagpapaypay eh. Mainit po ba? Mainit po ba? Medyo naiinitan ako ngayon, hindi dahil siguro pregnant ako, pero feeling ko, nag-iinit kasi yung pagmamahal ng Lord sa araw na to. Nadarama niyo ba yon? Gabi, sino dito feel mo yung pagkanta kanina? Gabi, ang sarap po talaga sa feeling ng Lord, tama ba? Every time na nandito ka sa presensya ng Lord, parang hindi mo ma-explain yung feeling, pero lagi ka lang puno ng joy sa puso. Na-experience niyo ba yon? Amen. And sana sa the rest po ng ating celebration, mas lalo pa po tayong punuin ng Lord ng pag-ibig niya, ng pagmamahal niya, ng pag-asa niya, ng kalakasan niya. Amen. And good afternoon po ulit sa bawat isa. Ako po si Karen Viray, no? Isa po ako sa 12 ni Pastor Jerry and the Mother Tess. And gusto ko pong i-welcome ngayon din ang ating pong mga VIPs. May mga VIPs po tayo dito kanina, di ba po? Tama po, yan. Palakpakan natin sila, church. Yan. Isa po kayo sa importanteng bisita po namin sa araw na to. And syempre sa bawat isa po sa inyo, magandang tanghali po. Nabati mo na ba yung kapatid mo? Katabi mo ng magandang tanghali. Yan. Dapat may ngiti. Ingitian mo naman. Yan, okay. Para naman mas lalo siyang sumigla, di ba? And ngayong tanghali po, no, patuloy pa rin po nating pinag-uusapan about yung power of prayer. And medyo katunog po nun ang magiging title ng ating topic for today. And for this week po, ang ating pong pinag-uusapan ay prayer power. Sabi mo, prayer power. Tingnan mo ngayong katabi mo. May power ba siya ngayon? Saan banda? Hindi. Pero I hope na this afternoon, no, mas ma-empower tayo pagdating sa ating pagpipray. And ngayon po, kanina tinanong ni Pastora Jess, sino dito yung happy? Tingin ko ngayon mga mukha ng happy. Sino dito you are happy and safe na nakapunta dito? Pag tungtong mo pa lang dito, talagang na-feel mo na happy, no? Happy. Na happy ka and talagang salamat sa Lord dahil safe ka. Sinong nakamdaman mo yun kanina? Yes. And alam nyo ba, maaaring hindi nyo siya napag-pray kanina, no? Baka nagmamadali kayo, hindi na napag-pray na, Lord, ingatan nyo po ako sa pagpunta sa church. Pero kasi dito, before ka umalis ng bahay, yung parents mo siguro, sinasabi sa'yo, anak, ingat ka ha, God bless sa pupuntahan mo. May ganun bang mga parents sa inyo? Okay, o kaya naman yung mga cell leader nyo, ina-expect na kayo, anak, see you sa church, mamaya wag ka malilate, ingat ka, God bless. May nakaka-receive ba na ganung mga text? Yes, di ba? And yung mga text na yun, yung mga paalala na yun ng mga magulang natin or ng mga leader natin, hindi lang yun basta sinabi nila. I believe na at the back of their minds, they're praying na, Lord, ingatan mo po yung anak namin, yung mga disciple namin. And so, yun yung power ng prayer nila, nakarating kayo dito ng ligtas at ng masaya. Amen ba? Sino yung answered prayer? Amen. Yung iba, may natapilok ba? Hindi kayo ligtas. Anyway, pero yun, salamat sa Lord dahil talagang here's our prayer kahit napakasimple lang po noon. And sino po dito? Talagang na-amaze kayo kung paano po talaga kumikilos ang Lord powerfully sa bawat prayer ng bawat isa sa atin. Diba? And nakakatuwa po na totoo po yung sinasabi nila na when we pray, something powerful begin to happen. Tama ba? And totoo po yun. And kapag umaalis ka po ng bahay mo or before mo gawin yung isang bagay, kapag nag-pray ka, alam mo na after that, you're already ready sa lahat ng battle or challenges na kakaharapin mo on that day. Tama ba? Na-experience nyo ba yun? And there are times na tayo po, excited tayo mag-pray. Sino dito every time nag-pray ka, you're excited? Yes, pero do you agree ba na minsan, pag nagpe-pray tayo, di mo maiiwasan minsan na parang pinanghihinaan ka ng loob, or parang tinatamad ka sa prayer item na meron ka. May nakaka-experience ba nun dito? Minsan? Yung totoo? Yes, yes. Pero ako, na-experience ko yun minsan, no, na may times na pag nagpe-pray tayo, parang tinatamad ako ipag-pray to, parang hindi naman to mangyayari, di ba? Pero ngayong araw na to, nilid ako ng Lord sa 3 points, no, na paano ba natin ma-empower yung
prayer natin. Whenever nga, yung mga moments na yun na parang pinanghihinaan na talaga tayo, na parang ayoko nang ipag-pray yan, ibang prayer na lang, or bahala na si Lord, pinag-pray ko na yan before. Tama na siguro yun, hintayin ko na lang nasagutin niya. And I hope na, itong mga 3 points na to, ni-remind sa akin to ng Lord nung pinaprepare ko po tong message na to. Because I know na there are times talaga na hindi po ako ganun. May times na may prayers po ako na hindi po ganun ka-powerful pagdating sa Panginoon. And number 1, sisimulan ko na po. Kung gusto po nating ma-empower yung prayer natin, o maka-feel po tayo ng power sa ating prayer, let us be persistent. Persistent. Alam niyo po yung word na persistent? Yes, yun po yun. Kaya po naisip nyo. Sinearch ko siya. Diba? Ang sabi po ng persistent, baka new po yun sa iba. Pero alam ko naririnig niyo po siya. Ang ibig po sabihin niya, never ceasing or continual. Continual. Okay, yun po ibig sabihin ng persistent. And merong story sa Bible. No, ito yung time na si Jesus, he was teaching his disciples on how to pray. And ito yung isa sa mga teaching na binigay niya sa mga disciples niya. And matatagpuan yun sa Luke 11, verses 5 to 10. Sabi dito, then teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, a friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. And suppose he calls out from his bedroom, don't bother me, the door is locked for the night, and my family and I are already in bed. I can't help you, but I tell you this, though he won't do it for friends, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Amen ba? So naintindihan niyo po yung story? Yan, medyo malinaw po. Ikwento ko ulit. Meron daw magkaibigan. Siya, di ba, dalawa character. So, isipin, kunwari yung kaibigan, yung isa doon si Stephen, tapos yung isa doon si M talaga. Si CM, no? Halimbawa, magkaibigan sila, magkapit-bahay, na sabi, biglang may, unexpected visitor si Stephen, galing ibang bansa. Dumating na siya ng bahay nila, bumisita, ano sabi doon? Hindi madaling araw, maghahating gabi, sabi doon, midnight, tama ba? And si Stephen kasi noon, hindi siya prepared, unexpected visit kasi, di ba? So wala siyang something na i-offer, wala siyang merienda. So pumunta siya sa kapitbahay niya na kaibigan niya. Sabi niya, kinatok niya, Bes, tulog na ba you, Bes? Di ba? Pagbuksan mo ako, Bes, may bisita ako. Wala kasi siyang pang merienda, wala akong budget, wala akong pambili. May tinapay ka ba dyan, Bes? Bes, gising, Bes. Sabi ni Bes, Bes, takbo ka naman, natutulog na kami. Sarado na nga yung mga bahay namin, gabi ka naman, uwi ka na, di kita matutulungan. Pero ano yung sinabi ng Lord, anong tinuro ng Lord dun kay Stephen? Na kahit si CM na friend niya, na hindi yun gawin for the sake of pagkakaibigan, di ba? Pero if you keep on knocking, if you keep on asking, di ba? Magsasawa din si CM, maaawa din siya. Sige na nga, bigyan na nga kitang tinapay, di ba? So, magkaibigan pa lang yon. Pero how much more kung ginagawa natin yon? Ganun tayo ka-persistent whenever we ask God in prayer. Na-imagine nyo ba? Hindi naman dahil napilitan na lang si Lord, nagsawa na siya dahil sa patuloy nating pagpe-pray, pero because sabi nga ni Pastor Jerry sa meeting namin, God loves answering our prayers. Pero syempre, may mga dahilan talaga, may mga rason na kailangan nating intindihin na kaya hindi po binibigay agad ng Lord yung mga prayers natin. Hindi niya agad, kung bakit niya hindi agad sinasagot. Pero ang reminder po, tinuro po sa atin ng Lord, tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciple,
we should be persistent. Sabi pa nga doon, shameless walang hiya na. Walang hiya ka na. Pero syempre, whenever we come to God in prayer, kailangan may respect pa rin, tama ba? Syempre, ang example lang doon sa mga kaibigan lang, tama po ba? And sabi sa Luke 18:1, always pray and never give up. Diba? And may mga prayer tayo na siguro, dahil kinulangan tayo ng persistence, no? Pinag-pray natin, sige, pag-pray ko to ngayong Sunday, pero dahil parang hindi ka ganun nga ka-persistent, parang hindi ka naman ganun kaseryoso sa prayer mo, parang hindi mo na siya inulit. Hindi ka na ganun, hindi mo na siya pinaulit-ulit hanggang sa alam mo makulitan na sa'yo si Lord. May ganun ba dito? Pag nag-pray ka, gusto mo hanggang sa makulitan si Lord. Diba? Minsan ganun tayo mag-pray. Sana makulitan ka na, Lord, i-answer mo na yung prayer ko. Diba? We should not give up. Mayroong mga example sa Bible na nagpa-pray. Sabi sa Psalms 55:16-17, I believe this is David, no? Sabi niya doon, but I will call on the Lord, and the Lord will rescue me morning, noon, night. I cry in my distress, and the Lord hears my voice. And meron pang sinabi sa Psalm 88:13, O Lord, I cry out to you. I will keep on pleading day by day. So ano yung mga sinabi doon kung paano sila naging persistent sa pag-pray? Morning, noon, tsaka night. Meron tayong day by day. Meron na-experience na ba mag-pray ng ganon ka persistent, talagang sunod-sunod, hindi ko titigilan to, morning, pagkagising mo, pinag-pray mo. Kakain ka na sa tanghali, pinag-pray mo pa din. And sa gabi, hindi ka makakatulog hanggat di mo pinag-pray yung prayer items mo. Na-experience na ba yon? So, we should not give up hanggang hindi natin nakukuha yung sagot mula sa Panginoon. Sabi nga sa, may tawag doon yung push, pray until something happens. And meron pa dito na nabasa ko sa internet, no? Sabi doon, do you pray yung mga prayer items natin as much as you talk about it? Mas pinagpipray, yung mga prayer item, yung mga bagay na, mga issues natin, concerns ba natin, di ba madalas pinag-uusapan natin yan, pinagkukwentuhan natin yan, di ba? Ang tanong daw doon, pinagpipray mo ba siya na kasing dalas na ikinukwento mo siya sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa leader mo? Diba? Minsan kasi, mas madalas natin siyang pag-usapan lang, pero nakakalimutan nating ipag-pray. Ano yung mga example? Halimbawa, professor. Sino dito may mga terror kang professor? Mga nakakatakot talaga. Meron kaming one time close cell, no? Meron isa pag kinakamusta namin yung mga disciples namin, may isa doon nag-share about nga sa professor niya, kasi about study, no? Halos mangayak-ngayak siya sa inis at galit dun sa professor niya kasi ang unfair ba, ang ganyan. Basta gano'n, may mga teacher ba kayong gano'n? Di ba, no? So, nag-name names na dito. Uy, huwag niya sabihin yan. Pero, madalas gano'n, di ba, before pa lang kayo papasok, ayun na naman si teacher natin, makikita na naman natin yung terror nating teacher, yung may favoritism, pag-iinitan na naman tayo. Tapos mamaya, habang nagtuturo na siya, pinag-uusapan, grabe talaga siya, no? Favorite niya lang yung gwapo nating classmate, talagang tayo, hindi tayo tinatawag. Grabe yan. Tapos pagkatapos ng klase niyo, ay, grabe yung experience natin sa... Lagi siya pinag-uusapan, pero naisip niyo ba na dahil ganun yung teacher niyo, wala naman kayong magagawa dun Kahit magpakabait kayo, kahit gawin niyo na ng lahat, kung may favoritism talaga. May ganun bang teacher? Alam ko may ganun nakwenta sa akin Di ba? So minsan kapag hindi na lang natin alam yung gagawin, mas mabuting ipag-pray na lang natin sila kaysa yung lagi natin silang kinukwento sa katabi natin, di ba? Minsan kasi pag sinasabi lang natin siya, pinag-uusapan lang natin siya, wala namang nangyayari. Pero pag pinag-pray mo, pwedeng may mangyari. Tama ba? Di ba? Ano pa? Halimbawa, yung iringan ngayon sa Senado, nakapanood ba kayo nun? Grabe, no? Ako honestly talagang naiinis ako dun kahit pinapanood ko yun sa Facebook lang naman. Ganun. So sino dito talagang nag-overact ka minsan sa mga nangyari? Yes? Grabe tong politician na to, sana mag-resign na siya. Grabe talaga tong dalawang to, ganyan-ganyan, di ba? Pero lagi tayo naiinis, nagpo-post pa tayo ng mga negative comments natin sa kanya, ganyan-ganyan. Pero mas naisip niyo ba na kaysa mag-comment na lang ako, okay lang mag-comment, pero sana hindi natin kalimutan na kaya tayo nababurden kasi syempre we are concerned sa ating bansa, tama ba? And huwag natin kalimutan na wag lang tayo puro comment, puro react, pero hindi natin
dinadaan sa prayer, di ba? The more na mas lalo tayong naiinis or nababurden sa mga problema, dapat the more din na pinagpipray natin sila hanggang sa may mangyari. And ano pa? Daming example, no? Bawa, ang tatay nyo, di ba? Kunyari mga kakilala niyo, mahal sa buhay. Ako, example, tatay ko, wala naman dito yung tatay ko, patawarin mo ako, tay. Kunwari, halimbawa na lang, asawa mo, ganyan. Ikaw na naman. Hindi ikaw. Sabi mo, umuwi ang asawa. Ay, naku, yun naman asawa ko, lasing na naman siya. Hindi po nagiinom asawa ko, ha? Pero good job po yan kasi every time po napupunta kami sa bahay, tapos may inuman, lagi po siyang niyayaya. Pero praise the Lord dahil hindi po siya natitinag. Amen dun. Yan. Minsan ganun po. Siya po nag-ayos ng joke. Ayun, tawag dito. Yun nga, minsan may ganun tayo sa bahay. Halimbawa sa bahay po natin, no, pag may reklamo tayo minsan sa magulang natin or sa mga anak natin, pasaway na naman yung anak ko, ganyan, pinagalitan mo na naman. Yung kapatid ko na naman, lagi na lang kami magkaaway. Parang lagi niyo siyang pinag-uusapan, binabanggit, naiisip, no? But ang tanong doon, do you also pray about it as much as you think about it or you talk about it? Diba? So, maging lagi tayong mapanalanginin, ang tawag doon, prayerful about the things na ating pong kinakaharap, no? And ako, last na example na lang, sa pagbubuntis ko po, first time ko po mabuntis. Thank you, Lord. Kasi syempre, first time ko po. So, ayun, talagang first trimester, yun. First time ko po narinig yung first trimester, ano ba yun? Ibig sabihin po, yung first 3 months ng pagbubuntis mo, and sabi daw yun doon, pinakamaselan, andun daw yung maraming sintomas ng pagbubuntis, gaya ng pagsusuka, sakit ng katawan, and talagang madalas po talaga ang reklamo ko sa asawa ko. Pag kinakamusta niya ako sa text, kumusta ka na, mami? Mami na kasi tawag niya sa akin ngayon. Kinakamusta niya ako. Ganyan. Siyempre, bihira ako magsagot sa kanya na okay naman. Minsan okay naman, pero sa totoo lang, medyo nahihirapan ako. Sabihin ko sa kanya, sakit na naman ang katawan ko, Daddy. Sakit na naman ang katawan ko. Tapos minsan, sabihin ko, wala akong gana kumain kasi nasusuka ako, ganyan. So, minsan pag uwi ko pa ng trabaho, ganyan, sinusundo niya ako, minsan, kita na kami, tapos minsan pag titignan niya ako, parang lungkot ko, parang pagod na pagod ako sa buhay, ganyan. So, minsan, yun yung mga reklamo ko sa buhay na sa pagbuntis. Although, thankful naman po ako sa Lord dahil binigay niya po ako ng baby. Meron po kaming baby yan. Ba yan? Joke lang. Yun po, thankful po ako dyan, Lord. Pero syempre, yun nga, hindi ko po maiwasan na talagang medyo hindi makaya. Kasi yung tolerance ko po sa pain, medyo po yun, mababa. Or anong tawag doon? Maikli. Basta, madali po akong makaramdam ng sakit. So, madalas po ako nagreklamo sa isip ko, minsan sa kanya, sakit ng katawan ko. Buti na lang, magaling siya magluto. So, pag pagod na pagod po ako, siya po nagluluto. Thank you so much. So, yun po. And, syempre, hindi naman nawawala na. Talagang nananalangin ako sa Panginoon. Every night, kapag mag-isa lang ako sa kwarto, no? Pag minsan naiiwan siya sa baba. Minsan kasi nauna ako umakyat sa kanya. Mas madalas na po yun. Dati po kasi naghihintayin kaming umakyat, ganyan, bago matulog. Ngayon po, madalas na kaming, madalas na nauuna ako. And that time, kapag yung time ko lang nang ako, nagpipray ako. Tapos kasabay ng pagpipray ko, kinakausap ko si baby. Sabi ko, baby, sorry, lagi na lang si mami sad. Naiyak talaga ako every time na kinakausap ko si baby kasi, sorry kasi parang impatient ni mami, ganyan-ganyan. Parang ang dali kong maging moody, parang hindi ako nagiging strong para sa'yo, ganyan. Pero kasabay noon, pinagpipray ko sa Lord, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Kasi gusto ko po lumaki yung baby namin sa loob pa lang, tsaka sa labas. Gusto ko maging healthy siya, maging safe siya, no? So, kahit na medyo mahina po yung tolerance ko sa pain, talagang
pinagpe-pray ko sa Lord na talagang bigyan niya ako ng strength every day. And syempre, yung asawa ko din po, bago kami matulog, talagang kakausapin niya din po si baby, tapos ipagpe-pray niya kami dalawa na maging safe kami. And I believe na isa po sa answered prayer ng Lord sa akin is hindi niya po ginawang sobrang mahirap yung pagbubuntis ko. Kasi di ba mayroong mga nagbubuntis sobrang nagsusuka po talaga, sobrang pong maselan. So, I praise the Lord kasi hindi ko po sobrang talagang na-experience yung mga bagay na yun. And salamat dahil may prayer na pwede kaming humingi sa Lord ng every day we can ask Him for strength para makayanan po yung mga challenges. Amen ba doon? And that's the story of my baby. Okay? Yon. Basta, wag po tayo mag-give up sa prayer. Sabi pa nga dito, lalo na kung we're doing prayer by group, no? Meron sinabi sa Acts 1:14, they all met together and were constantly united in prayer. Sino dito, talagang nagjo-join ka pag meron kayong prayer schedule na network, di ba? So, isa yun sa sample po ng persistent prayer na talagang everyday, meron pong naka-schedule na magpe-pray na bawat network. So, it's either concern about isa and concern ng church, talagang pinagpe-pray natin yan by group, di ba? And saan pa? During encounter. Sino dito na-experience mo na kapag may scheduled na encounter, talagang sumasama ka sa prayer and fasting para sa pagbabago ng mga encounter delegates? So talagang sunod-sunod din yan, persistent praying, no, para sa mga delegates. And meron pa din po ako nabasa, sorry po. The enemy tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Alam niyo ba kung minsan feeling mo tinatamad ka, yun yung sinasabi ko kanina, no? Feeling mo tinatamad ka mag-prayer, parang out of busyness or siguro discouragement kasi nga feeling mo hindi siya naririnig. Yun yung mga ginagawa ng kaaway sa atin, no? He will try to distract us, he's try to discourage us doon sa mga pinagpe-pray natin. Because ang sabi dito, kapag kasi nag-start tayo ng pray, siya naman yung malilimitahan sa mga buhay natin. So I guess the power of prayer, persistent prayer sa ating mga buhay, it will also break the work of the enemy sa ating mga buhay. Kasi ayaw niya na kapag nagpe-pray tayo, di ba, mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Mas lalo tayo nagde-depend sa Kanya. Ayaw niya kaaway. So, kung gusto mong talunin yung kaaway, ayaw niyong mangyari yung works niya sa buhay niyo, pray, pray, and pray. Sabi mo sa katabi mo, pray lang tayo. Okay? And number 2, active faith. Active faith. Sabi po sa James 2:17, so you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Meron po tayo mga prayer na alam natin, kaya natin pinagpe-pray kasi alam natin na wala na tayong control doon. Halimbawa, gusto po nating mag-pray ng miracles. Sino dito nakapag-pray ka na for miracles? Di ba kapag talagang kailangan mo na ng miracle sa buhay mo, ibig sabihin ito yung something na wala ka nang magagawa eh. Tanging ang Lord na lang. Tama ba? Pero meron din mga prayer na minsan ikaw din yung kasagutan para mangyari sa buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? And minsan si Lord, kapag nag-pray ka, hindi siya yung mismong, talagang totally yung magiging kasagutan galing sa Kanya. Kasi minsan yung prayer natin, kailangan yung action ng gagaling sa atin. Amen ba doon? And kailangan, ang tanong lang doon, handa ba tayong sumunod sa Panginoon? Diba? Sabi nga, tinuturo sa atin ng mga nakakaang linggo na ang effective prayer, diba, kailangan meron tayong obedience sa will ng Panginoon. Diba? So may mga prayer kasi na talagang napakalaki ng part ng bawat isa sa atin para sa katuparan nun. And parang hindi siya mangyayari unless mag-move ka din dun sa prayer mo. And may mga prayer ka ba ngayon na feeling mo, si Lord na lang bahala, pero ang totoo nun, kailangan pala ng Lord yung tulong mo. Kasi ang prayer daw, our faith and our action should work together. Sabi mo, should work together. Diba? Hindi lang natin laging iasa na lang sa Lord na, Lord, ikaw na pong bahala dito ha, pinag-pray ko na yan, so hintayin ko na lang po yung sagot. Hindi ganon. Si Lord, gusto niya, nakikipag-partner siya sa bawat isa sa atin para sa katugunan ng mga prayers natin. Amen ba doon? And
Meron lang akong kwento, no, about dito sa point na to, active faith. Um, Meron kasing matagal na 'to, lumipas na, naging answered prayer na siya, 'no? And ayun, may isang akong problema sa buhay na parang for years, parang naging burden ko siya sa buhay ko. Pero hindi naman siya super burden na talagang nagpa-stop sa'kin, kundi parang naging normal na lang siya sa buhay ko na burden, sige na, bayaan mo na 'yan. Pero until such time na si Lord ni-remind me, ano yun June yun, napakalayo 'no, June lang. June lang, ano yung series topic natin ng June? Freedom. Tama? Freedom. And very ano no, related doon sa gusto mang pinaremind sa akin ng Lord na makawala ka na diyan sa burden na nakakanasan mo. Yun yung time na ano pong month yung nag-mentoring sa TCU si Pastor Carlo, yung Centurion. April ba yun? Ang tagal pala. Ang tagal pala. Ang tagal ko palang nag-act, no? April, May, mga one month. No? So, basta, yun, dun nag-trigger na si Lord, ni-remind sa akin na kumawala ka na dyan sa burden na yan. So, I prayed for it, no? Siguro months kasi May eh. Kasi June ko siya nagawa. So, May, ganyan, pinag-pray ko. Minsan di pa ako naniniwala pag sinasabi, Lord, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Then, ilang beses ko pa siya sinabi, Lord, isa pa po, Lord, sa mga salita nyo, i-lead mo po ako ang gagawin ko. Then, patuloy siyang nangungusap sa devotion hanggang sinabi ko, sige Lord, gagawin ka na. Then, nung malapit na yung June, no, ito yung instruction ng Lord, tinry ko talaga siyang gawin, no. And after that, napakasimple lang. Nung ginawa ko siya, yung burden na yon, talagang feeling ko, talagang na-free ako. And ang sarap ng feeling. Talagang, every time na may series po tayo, talagang nafe-feel ko na si Lord, ginagawa niya po yun sa buhay ko. Yung freedom, talagang na-experience ko yun that day. Isa sa mga naging masakit na burden ng buhay ko. Talagang alam ko na wala na kasi nilet go ko na siya. And then, freedom yon, nangyari siya sa akin. And come July, ano yung series topic natin ng July? June, July. Tama naman, magkasunod. June, July, promotions, 'di ba? Actually, pinagpe-pray ko yung promotion, pero not really yung talagang sobrang persistent, pero nasa prayer items ko siya. And na-realize ko lang no na yung prayer na yon, kaya siya tinugon ng Lord kasi mayroon akong ginawang pagsunod or may ginawa akong action dun sa ginawa kong prayer before nung May. Ng April tas ng May. So naisip ko na siguro kaya medyo nadidelay yung promotion or siguro hindi siya nangyari. Bukod sa may mga iba pang factors no, kung bakit na-delay siya. Pero I believe nung nangyari sa akin yon, yung nalat ko yung burden na yon, then sumunod ako sa Panginoon, talagang pinaranas niya sa akin agad yung promotion. And talagang nangyari sa akin ng July, promoted nga ako. And doon ako naniniwala na every time we work with God, no, sa mga prayers na meron tayo, talagang tutulungan din na tayo dun sa mga prayer items natin. And huwag tayong laging umasa na si Lord na lang bahala. Kailangan meron din tayong gawin sa mga part natin. Amen ba? And sa pagpapray natin, lagi natin tandaan na hindi si Lord yung servant natin na sinasabi natin sa Kanya, Lord, gawin mo to, ito yung hiling ko, pakibilisan, may ganun pa, pakibilisan, hindi man ganun. Huwag nating maging attitude na when we pray to God, parang siya yung servant natin na, sige Lord, gawin mo na to. Pero dapat tayo pa rin yung servant in front of God. Ibig sabihin, kapag may ni-request si Lord or ni-require siya na gawin mo to, dapat willing tayong mag-obey. Amen ba doon? And number 3, and this is my last point, should be hopeful and expectant. So dito when you pray, talagang feeling hopeful ka and expectant, di ba? Amen. Masarap po yung feeling na ganun kapag nag-pray. Ang hirap po na mag-pray kapag sa simula pa lang po, hindi mo na po nakikita yung pag-asa na mangyayari yon. Tama po ba? And actually po, sa umpisa pa lang, kaya po natin pinag-pray ang isang prayer kasi nakita po natin na posible siyang mangyari. Amen ba? Pero may times po kasi na talagang lalo na kapag deepest prayer po natin, tapos ang tagal, parang naglalaylo tayo, nadi-discourage tayo, matutupad pa ba to? Pero dapat hindi nawawala po yung pagiging expectant po natin na si Lord kaya niyang gawin yon.
Psalm 5, verse 3. Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly. Wait expectantly. Ang sarap po ng feeling na, mas okay na po yung feeling na nag-expect ka dahil meron kang pinangahawakan. Alam mo si Lord, tutuparin niya yung mga panalangin mo. Kaysa po na nag-pray ka pero parang, mangyayari ba to? Dapat di ka na lang nag-pray at the first place. Tama ba? So dapat lagi po tayong hopeful. And ang amazing po sa Panginoon, minsan kahit pinanghinaan na tayo sa prayer, kahit minsan nakalimutan na natin yung prayer, natabunan na siya ng ibang mga concerns natin, He will always remind us of that prayer. Because He knows kasi yung deepest desires ng ating buhay. Ito pong verse na to, isa po siya sa naging favorite verse ko kapag nagpe-pray po ako. Yan yung pinagpe-pray ko, alam ko hindi pa siya nangyayari, pero nag-expect po talaga and hopeful po ako na mangyayari. Sabi sa Habakkuk 2, verse 3b, if it's slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Sakap ba ng verse na yon? Sabi dito, kahit daw medyo tingin mo, feeling mo, mabagal siya or malayo sa katotohanan, pero sinigurado doon ng Panginoon na for it will surely take place, it will not be delayed. Amen ba doon? Ang sarap nun. It will not be delayed. Actually, kala lang natin delayed yung mga prayers natin. Pero ang totoo lang, nangyayari lang kasi talaga yon sa tamang panahon ng Panginoon. Kala lang natin delayed, ang tagal naman. Pero ibig sabihin lang nun, hindi pa kasi tamang panahon. So kailangan natin mag-wait dun sa in-appoint ng Lord na time na mangyari yung mga panalangin natin. Kasi sa umpisa pa lang, plano na ng Lord sa atin yun eh. Nakaplano na yun eh. Minsan nga kahit di natin hinihiling, nangyayari, tama ba? Kasi nakaplano na. So kailangan lang natin mag-wait patiently and pray patiently, no? Kahit alam natin na mangyayari, pag-pray pa rin natin. Kasi doon natin pinapakita na, Lord, naniniwala ko na gagawin mo tong prayer na to sa buhay ko. And ito yung moment kasi na talagang lumabas talaga, no? Naging word kasi yun ng Lord sa devotion ko. And doon ako ni-remind ng Lord ng isang napaka-importanting prayer item ng buhay ko na talagang ina-admit ko na talagang minsan kinalimutan ko na siya, na parang hindi ko na siya masyadong pinagpe-pray kasi naging busy ako sa ibang bagay, sa ibang mga concern. Although, deep in my heart, yun po talaga yung isa sa mga grabing prayer ng puso ko eh. Pero nakalimutan ko. Pwede pala yun, no? Kahit gustong-gusto mo, nakakalimutan mo pa din. And salamat sa Lord kasi nung binasa ko yung word na to, talagang nag-umapaw yung hope sa puso ko eh. Talagang, grabe Lord, salamat Lord sa pag-asa. Salamat Lord sa assurance na gagawin mo yon, na mangyayari yun sa buhay ko. And sa bawat isa sa atin, no, maaaring may mga prayer items tayo na feeling natin, bakit Lord ang tagal? Parang ilang beses na ako nag-pray, ilang beses na akong sumunod sa will mo, pero bakit ang tagal? Diba? Pero maniwala lang po tayo, maging hopeful lang po tayo and expectant. Because si Lord, He will never break His promises to us. And He will also never break or fail yung prayers natin sa Kanya. Kasi plano niya, remember sa Jeremiah 29:11? Yun yung plano niya eh. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. No? So kung yun ang dalangin mo sa Panginoon, ipagkakait ba yun ng Lord sa'yo? Syempre hindi. Ibibigay niya yun. Mangyayari yun sa buhay natin. And syempre, si Lord naglalagay siya minsan ng prayer sa ating mga buhay. Diba? Hindi pa ka lang matupad sila, pero gusto kasi niyang ipakita sa atin na, anak, I am faithful to do it and fulfill it sa buhay mo. Diba? Parang yung sinabi sa kanta or verse din sa Bible, He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. And kung ipapersonalize natin, no, pagdating sa prayer, He who began a good plans or dreams in you will be faithful to fulfill it in you. Ang sakap ba nun? Ang sakap ba ng promise ng Lord na tutugunin niya yung mga panalangin natin? Basta una sa lahat, di ba, ni-remind tayo na ang mga panalangin natin kailangan in line sa will ng Panginoon. Kasi other than that, mga kapahamakan lang eh. Di ba?
mga hinihiling natin sa Lord, ang answer niyan hindi lahat yes. Diba? Pero makakasiguro tayo, yun ay para sa nakakabuti sa atin or that is for the best. Amen ba doon? Para yun sa best natin. Kahit no man ang sagot ng Lord, hintayin mo kasi ibig sabihin, mas the best or better yung sagot ng Lord sa atin eh. So, expect lang tayo, mag-hope tayo, maging persistent tayo. Kung merong si Lord ina-ask or nire-require na gawin mo to, maging willing tayo to obey and to listen to Him. Amen ba doon? Palakpakan natin ng Lord. And ngayon po, gusto pong muli kausapin ang ating mga VIPs. Taas po ulit ang kamay natin mga VIPs. Kung mayroon kang sticker, color yellow, color blue, color red, color orange, yan sa inyo pong dibdib. Kayo po ang aming mga very important person sa aming pong kaligitnaan. At pwede po dapat kayong may taas ang kamayan. Again, church, i-welcome po natin sila warmly. Yan. Ay ngayon po, gusto ko po kayong kausapin. Diba? And I hope na hihiling ko po ang konting, mabilis lang po, atensyon ninyo sa akin pong i-share. Meron lang po akong gustong ibahagi sa inyo. And ang tawag po dito ay ABCs of a Good Life. Minsan ba sa mga buhay nyo, alam ko, napag-pray nyo or na-desire nyo na sana yung buhay ko maganda, maayos. Tama ba? Napag-pray nyo. Lalo na kapag nakaka-experience po kayo ng medyo kahirapan or mga problema. Talagang nagiging laman ng prayer nyo or ng desires ng puso nyo na sana gumanda naman or bumuti yung buhay ko. And this afternoon, meron kaming secret. Pero i-reveal na namin sa inyo, no? Kung paano ba tayo makaka-attain or makaka-experience ng good life, di ba? And napakadali lang po nito, ABCs of a good life. A, B, and C's. Madali lang po siyang kabisaduhin. Letter A, handa na ba kayo? Marinig yung secret. Letter A, admit that you sinned against God. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo, once in our life, di ba? Nagawa po nating suwayin yung Panginoon, nagawa po nating i-break yung heart niya kasi hindi po tayo sumusunod sa Kanya. Nagawa po nating magkasala sa Panginoon. And hindi po exempted ang lahat dahil lahat po aminado po tayo kahit ako. Nakagawa po ako ng mga mali sa harap ng Panginoon. And sinabi doon na sin is the root cause of man's problem. Maka natataka, bakit? Siguro nananalangin ka, bakit parang hindi naririnig ng Lord yung panalangin ko? Yung pala yung maaring dahilan nun, kasalanan. Kasi nagkasala tayo sa Panginoon. Pero meron lang ikaw kailangan gawin para ma-overcome mo yung kasalanan niya after you admit to God that you have sinned against Him. Letter B, believe God loves you and Jesus died for you. Amen ba doon? John 3:16, for God so loved the world. For God so loved you, kuya, ate, that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Si Lord, sobrang Kanyang mahal, ayaw Kanyang mag-suffer forever dun sa kahirapan or sa kapangitan ng buhay na na-experience mo currently. Gusto niya makalaya ka doon. Gusto niya ma-experience mo yung buhay na nilaan niya para sa'yo. Kaya binigay niya si Jesus, di ba? More than 2,000 years ago, He died for you. He gave His life for you. Pinagpalit niya yung sarili niyang buhay para sa mga kasalanan natin, para hindi natin ma-experience yung punishment ng sin natin. And ano na lang kailangan natin gawin? Hindi din natin kailangan magpakamatay para ma-save tayo sa mga kasalanan natin. Pero letter C, confess Jesus as your Savior and Lord. Ika-confess mo lang with your mouth. Sabi sa Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakadali, di ba? Napakasimple lang. Maniniwala lang tayo. I-declare mo lang with your mouth that Jesus is your Lord and Savior.
And paano mangyayari yun? Just accept Him in your life. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Ngayon, kumakatok siya sa puso mo. Diba? Kumakatok siya ngayon. Nangungusap siya, anak. Andito ako. Kumakatok ako sa puso mo. Papasukin mo ako. Gusto ko iparanas sa'yo yung magandang buhay na hindi mo pa na-experience before. Accept Him in your life. Sabi sa John 1:9, yet to all who receive Him and believe in His name, He gave Him the right to become children of God. Ang sarap po maging anak ng Diyos. Pwede bang humiyaw lahat ng anak ng Diyos? Yes. Masarap pong tawagin anak ng Diyos at masarap din pong tumawag sa Father natin. Hindi lang God, but God, Father, Ama. Pag nananalangin tayo, feeling mo talagang close na close kayo, tatay na tatay mo siya. And binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na ganun tayo lumapit sa Kanya, na parang tatay natin siya. And yun yung binigay niya sa ating privilege if we will accept Jesus as our personal Lord and Savior. And yun po yung challenge ko po sa ating mga VIPs. Gusto niyo po ba ng good life na ino-offer ng Lord? Amen. And if you're excited and you're willing to accept Jesus in your life, can I ask you to raise your hand at the count of 3? Ready na ba kayo? Para sa good life na nilaan ng Lord sa inyo? Magbibilang po ako ng 3, itaas niyo lang po yung kamay nyo. 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. Huwag po kayong mahiya. Diba? Magandang buhay itong tatanggapin natin. And si Lord itong tatanggapin natin sa buhay natin. Never tayong kinahiya. Kaya sa lahat po na nagtaas ng kamay, isa na lang po, inanyayahan ko po kayong tumayo. Yan. Hello po. Hi kuya, hi ate. Yan. And ngayon po, meron po tayong gagawing prayer. Napakaikli lang po na prayer. Pero napaka-powerful. Diba? And ang gagawin niyo lang po, susundan niyo po ako as I lead you in prayer. Pero yung mga sinasabi kong prayer, gusto ko sambitin niyo siya, yung naririnig niyo. Diba? Sabi kasi doon confess with your mouth. Dapat yung sapat na naririnig niyo yung sarili niyo. And dapat akuin niyo na parang kayo yung nagpe-pray dun sa prayer na yon. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Excited ba kayo? Huwag kayong maiya. And when you close your eyes and bow down your head, i-feel nyo na you're talking to God, you're talking to Jesus, and you're starting to accept Him. Sige, church, let's join them in prayer. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Lord Jesus, humingi po ako ng tawad sa lahat po ng gawa kong kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Baguhin mo po ang buhay ko. At ngayon, Jesus, tinatanggap po kita sa aking buhay bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari simula sa oras na to at magpakailanman. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay mo na iyong ibinigay sa akin. Salamat po sa magagandang plano na ipapakita mo po sa akin. Salamat po sa pagmamahal mo, Lord. Salamat po, Jesus. And this all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin sila. And congratulations po, Kuya. Tandaan niyo po ang date na to, September 18. Kung meron po kayong sineselebrate na birthday, physical birthday, meron din po tayong tinatawag na spiritual birthday. Yun po yung date na tinanggap niyo po si Jesus as your personal Lord and Savior. Diba? Every time na mag-September 18, ay, ito yung day na naging anak na ako ng Lord finally. And dahil anak na kayo ng Lord, magiging kapatid na rin po kayo ng bawat isa sa amin dito na tumanggap na rin kay Lord. So mga kapatid, pwede ba rin palakpakan muli ang ating mga bagong kapatid?